So may nag-message sa akin, tingnan ko nga din para ma-review ko lang. Oo, hindi ko na lang pangalanan kasi 'di ba mahirap na. Hindi naman to puting ahas. Pero yeah, nanonood to sa atin. You know who you are po. Shout out. Anong sabi? Here's not so good news. Si Doc Wee, nasa picture, kinuyog na ng NBI. Tapos sa isang post ng friend niya, nahirapan daw mag-post ng bail. So nag-isip ako, sino kaya ang friend ni Doc Wee? So puntahan muna natin yung page ni Doc Wee or yung kanyang Facebook account. I think this is just maybe maybe this is a Facebook page. Whatever, Facebook account, Facebook page, yun din yun. Sino po ba itong pinakulong? At bakit siya pinakulong? 3 kaso daw po eh. Eto yan, si Doc Wee or Rowena, baka palayo niya Wee, kaya Doc Wee kasi doctor. Sayang hindi na isend sa akin yung screenshot. Kasi yung friend ni Doc Wee ang nag-post. Anyway, dito sa post niya, may dito sa Facebook page niya, may isa pa siyang post. Sa mga hindi nakakilala kay Doc Rowena Burden, siya yung matinding kalaban ni Cebu Governor Gwen Garcia, yung Don't Mess With Us, yung nanay ng Tourism Secretary na si, maybe we can find a photo of hindi naman natin siya binabanatan, di ba? Kasi kasama lang siya sa pag-uusapan kasi siya yata yung nagsampa ng kaso kay Doc Wee. What's her name? Gwen Garcia. Wag na natin pag-usapan na ay, siya si Gwen Garcia, ako si Banks Garcia. Yeah. Ay, teka lang. Ayan, Diyos ko, ang ganda ng ngiti talaga ni tita. Hello tita. Hello Gov. Ganda-ganda naman ni Gov. Hindi na ako nang wawarla ngayon. Wait ako. Baka gurgurin ako, baka ipakulong ako eh. Baka magaya tayo kay Doc Wee. Hello Gov, apakaganda. Kanindot ba yan mo Gov? Kagwapa jud. Gusto mo ba yan Gov? Kagwapa jud oy. Kasexy pa. Yes. Fan ka pa? Kagwapa na, ka-sexy pa, bagets pa, talagang daghan jud og ma-in love oy. Anyway, shout out po Governor, wag tayo mang-away, baka mapagurgur akyas. Bait na, mawi bait. Total may bangs ka na. Okay. So yan no, hindi naman edited yung photo niya no, doon sa hindi naman edited tong part na to no, hindi naman no, talagang ganyan siya kakinis, di ba? Wala naman tayong sinasabi, di ba? Makinig talaga siya kakinis no. Sana all makinis, mukhang baget. Sumasayaw pa ito ng nagti-TikTok din ito si si Governor Gwen. Kung natatandaan niyo si Governor Gwen ang parang nag-conduct ng meeting between VP Sara and Kuting sa Cebu. 'Di ba? Doon yata nabuo yung unit team. Pero si Senadora Amy po yata yung nag-coin ng unit team word na 'yan. Pero doon nag-meet si VP Sara noon, tsaka si Kuting. Sabi nga tandem, ano ba 'yun? Match made in heaven, kuning-kuning. Ang anak kasi po ni Governor Gwen ay si Frasco, si Cristina Frasco ng Department of Tourism, yung nagkaroon ng scandal, yung video nila na binili lang pala online, hindi pala siya shot in the Philippines, di ba? Lahok-lahok yun eh, may from Thailand, may from the Middle East or Dubai yung kanilang video, hindi talaga kuha sa Pilipinas. So, ngayon yung controversy na yon. At ito naman siya, dahil nga anak niya yung Secretary ng Tourism, pinagtatanggol niya, sabi nga niya, don't mess with us, di ba? Yung secretary na si Cristina Frasco, spokesperson dati ni VP Sara yun. Every time na may gustong sabihin si VP Sara, I think si Cristina Frasco yung gumagawa at siguro nilalagay sa page ni VP Sara, no? Or ina-upload. Kaya naman connected ang mga Garcia kay VP Sara. Okay. Ito ang kaaway or kalaban ni Doc Rowena Burden. Maraming pasabog si Doc Rowena Burden. Allegedly, 'di ba? Kurakot daw si Governor Gwen Garcia.
ganyan. Sinasabi niya na hindi ako misabi, syempre na nag-uulat lang akyas. Huwag niyo naman gurgurin ang mga nag-uulat. Di ba? Dali lang. Ay, may pakulay. Thank you po, ate from the States. Hello. Where was I? Sabi niya, si Gwen Garcia daw ay power tripper, ganun 'di ba, ng aalipusta, ng aapi ng mga nagbunot nga ng mic nung nakaraang ano ba 'yon? Pasigarbo sa Sugbo, kung ano man ang ganap noon. Pasigarbo ba 'yon? Kung ano man 'yon. Parang meron pang ganap sa Cebu aside from sinulog eh. Binabatikos ni Doc Rowena Burden yung parang sobra-sobrang expenses ng mga Garcia sa pamumuno, ganyan. At kung ano-ano pang binabanat niya. Meron pa nga siyang pa-blind item na si Governor Gwen ay na-link sa isang actor na wag na natin yung pag-usapan. Dating actor na Matsu, na akala nga ng marami ay si Jay Manalo, pero hindi pala. Yung parang siguro yung rapper ang tinutukoy nila na rap na lang ng rap ngayon, pero masakit sa tenga ang rap niya. Yun, si Doc Rowena ang may sabi nun. Tingnan natin yung post si Doc Rowena Burden. Ito yung huling-huling post niya, mga ate at kuya. Ay, andyan talagang on. Nakapin talaga yung post. CHR or Commission on Human Rights slams Gwen Garcia for publicly shaming a netizen. So, kapag kinikriticize kasi si Gwen Garcia, mukhang pumapatol siya. Di ba matapang, maldita nga daw yan. 7-minute video, may mga binat-banat-banatan si ano. This was in May 2020 pa, kahigpitan ng pandemic. Nakapin yun. Pero ito ang latest post ni Doc Rowena Burden. Ito siya. Mukhang, aristokratang babae. Mukhang may sinabi sa lipunan. Mukhang may kaya. Tsaka syempre professional kasi doctor nga. Yan. And then, pumipirma siya ng documents. Ito po yata yung 3 warrant of arrest niya kanina. So, ito po yan. I signed my 3 warrants of arrest. The NBI Sevro agents who, in fairness, are really courteous, are here to collect me. So, bibit-bitin na siya ng NBI. Warrant of arrest, aarestuhin. Collect me to bring me to their office for processing, including taking of my mugshots. Pipicturean na may hawak siguro na placard, may pangalan niya at saka yung case number. And then we will go to Regional Trial Court Toledo Branch 29 for bail processing. Pagkatapos makuna ng mugshot at saka ng fingerprint, kung ano-ano pang ginagawa dyan, dadalhin daw siya sa Regional Trial Court Branch 29 para magbigay siya ng para siya makapagpiyansa, mag-bail, 'di ba? Pero ang post po ng kaibigan ni Dr. Rowena Burden na tinutukoy kanina nung nag-message sa akin ay binura na. Ito po si Pambari 4, I think si Ma'am Pamela or basta Pam yung pangalan niya. May post siya kanina, nakita ko pa nung pagkagising ko kanina. Pero binura niya, sabi niya nahirapan daw silang mag-post ng piyansa. Kasi nauna itong post na ito picture niya with whoever they are, may parang event. This was 14 minutes ago. Meron siyang post na latest bukod dito sa picture na to. Na sabi niya, nahirapan silang nahirapan silang mag-process ng piyansa kasi parang pinopolitika si Doc Wee. So, kung nakapagpiyansa si Doc Wee kanina, mga ate at kuya, dapat may mga panibago na siyang posts ngayon. Wala pa siyang posts so far. So, maybe at this moment, nakakulong si Doc Wee. Ayon na rin sa unang post ni Miss Pam kanina, ni Pambari 4 kanina, na binura na niya ngayon. Siguro, pinagsabihan siya na wag mag-post patungkol sa ganap ng kaso kasi parang sub judice or something. Bawal pag-usapan yung kaso ni Doc Rowena kasi pag-uusapan yan sa korte, hindi sa labas. Pero syempre, magre-react tayo. Nga lang, isiniwalat kanina ng kaibigan ni Doc Wee, nabasa ko pa. Sayang nga hindi ko na screenshot, hindi rin na screenshot nung kausap ko. Kasi sabi ko, no need na pong isend sa akin yung post ni Pam kasi nabasa ko na. Nandito nga sa convo namin.
nakita ko na yung post ni Pam, sabi ko dun sa nag ano sa akin, nag-message. Hello po. So, hindi na niya sinend sa akin yung link na yon ng post ni Pam Baricuatro. Binuran ni Pam yung post niya patungkol sa nahihirapan sila magproseso ng piyansa. Baka nga hindi sila nakapagpiyansa. Kaya bukas, aabangan natin, binura niya, baka na-warningan to, huwag kang magsalita patungkol sa kaso, or huwag mo sisiraan ang korte. Baka nasita siya itong si Pam. Huwag mo sisiraan ng korte, anong nahirapan kayo magpiyansa? Ay kung ayaw namin tanggapin ang piyansa nyo, ay kung ganun-ganun ang ganap, ay kung hindi naman talaga pwedeng piyansahan yung kaso. Pero mga ate at kuya, kung cyber libel lang yun, dahil si Doc Rowena Burden, mahilig siyang, di ba, mahilig siyang mag-post ng, kasi nagpo-post siya ng mga kasiraan ni Gwen Garcia ng Cebu, no? Sabi niya winawaldas yung pera ng Cebu, ganyan. Questionable nga yung latest nga na naganap sa Cebu na 20 pesos na bigas, bakit hindi na ituloy-tuloy? Ibig sabihin, hindi kinaya at hindi talaga totoong 20 pesos ang kilo ng bigas. Kumbaga parang temporary at hindi nila kinaya yung dami nung pumila. Kulang ang kanilang stocks kahit na 100 million man ang kanilang binudget doon. So, tigil. So, ibig sabihin, hindi talaga available pa rin ang 20 bigas. 50 pa rin pataas. Kung makabili ka ng 45, Diyos ko po, ano kaya ang lasa noon? Durog na durog. Sinaing mo na, parang hilaw pa rin. O baka may amoy pa nga. Kasi wala pa talagang 20 bigas. Di ba nagkaroon ng 20 bigas na ganap-ganap si Boy Itlog at saka si Gwen Garcia sa Cebu. Kaya katakataka, maraming red flags kasi according to Dr. Rowena Burden, hindi lang maraming red flags, talagang sinisiwalat niya yung mga pinagagagawa ng gobernadora ng Cebu. At marami daw sa mga taga Cebu ang hindi na kaya ang ginagawa ng mga Garcia, 'di ba? At winarningan din nga po ni Doc Rowena si PBBM. Subukan mo lang, sabi ni Doc Rowena Burden. Subukan mo lang na protektahan ang mga Garcia dito sa Cebu. Subukan mo lang na protektahan laban sa akin, at parang ganun yung message. Marami akong isisiwalat patungkol sa iyo, Bongbong Marcos Jr. Something like that. Marami akong, sabi niya, hindi mo alam ang damage control na ginawa ko dito sa Cebu, sabi ni Dr. Rowena Burden. Sa mga matagal na niyang post, like mga 2 months, 3 months ago. Hindi mo alam, Bongbong Marcos Jr., ang damage control na ginawa ko dito sa Cebu dahil nga sinuportahan kita. Diba? Marami sigurong nakaaway si Dr. Rowena Burden, marami siyang pinacify na tao, diba, na galit dahil nga sinuportahan niya si PBBM. Tapos ganito lang ang gagawin. Sa pakikipaglaban ni Dr. Rowena Burden na maging, diba, na maging mas maunlad ang Cebu, na hindi nakukurakot, according to her words, ang pera ng taong bayan ng Cebu, ang kakampihan pa ay yung kinakalaban niya. Syempre ang Garcia po ay sumuporta sa unit team So hindi niya masisisi si Kuting and even si Butod kung ang kakampihan ay ang kalaban ni Dr. Rowena Burden. Bukas aabangan natin, magkaroon na kayo ng panibagong upload si Dr. Rowena Burden. Nakapagpiyansa nga ba siya o hindi siya pinayagang magpiyansa? Anong kaso ang ginawa niya na hindi pwedeng piyansahan? May pinatay ba siya? Kasama ba siya sa drug trade? Heinous crimes. Yung hindi, di ba ganun yun? Nanggahasa ba si Dr. Rowena Burden? Anong kaso na hindi dapat mapiyansahan ang kinasangkutan niya? Kasi so far, ang alam natin, cyber libel, slander lang. Dahil nga binabanatan niya sa social media, nagkaroon pa nga siya ng parang press conference, ay si Governor Gwen lang. Bakit hindi siya nakapagpiyansa? Anong klaseng hustisya meron sa Pilipinas? Tama ba ang kanta ni Bamboo na may concert kanina? Na ang hustisya ay para lang sa mayaman. Walang pakulay, Mawi, wag kumanta. May concert talaga na naman ang si Butod at si Kuting. Nagsiselebrate ba sila sa nangyari kay Dr. Rowena Burden? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.